Maraming salamat, Reverendo. Tayo ay sumapit sa ika-4 na umaga ng ating simbang gabi. Marahil karamihan sa atin dito ay nakakakumpleto ng simbang gabi hanggang ngayon. Hari nawang makumpleto natin ang 9 na umaga ng ating pagdarasal at pagsasakripisyo ng ating paghihintay sa kapanganakan ng ating mananako. Sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang lugar ng daigdig at iba't ibang lugar ng Pilipinas, kayo rin po ay binabati namin ng isang magandang umaga at maligayang Pasko. Sa mga taga Cebu at Visayas, ang tangi kong masasabi ay maayong buntag kaninyong tanan. Marami ring mga Pilipino ang nakikinig at dumadalo sa ating misa sa ibang bansa, sa Amerika, sa Canada, sa Europa, sa Australia at kung saan-saan pa. Mga kapatid sa pananampalataya, dederetsuhin ko na kayo. Kung sino ang halos walang pambili ng gatas, ay siyang maraming anak. Kung sino pa ang mas nakaririwasa sa buhay, ay siya namang walang anak. May mga mag-asawa, ginagawang cottage industry ang panganganak. Sa Pilipinas noong araw ay pangkaraniwan ang malalaking pamilya. 5, 6, 8, 10, 12, 14, at may kilala pa akong mag-asawa, 16 ang kanilang naging anak. Kung kayo ay mamamasyal dito sa atin sa Pilipinas, mapapansin din natin na maraming bata sa kalsada ang nagkalat, palakad-lakad, patakbo-takbo, parang nagpapatintero. Nasaan ang kanilang mga magulang? Bakit sila pinapayagan na magpakalat-kalat sa mga lansangan? Parang ang Pilipinas ay pabrika ng bata. Subalit ngayon naman, ang uso daw ay pakauntian ng anak. 1 anak, 2 anak, 3 anak. Mapagbiro ang tadhana. Kung sino ang walang maipakain, siya ang maraming anak. Kung sino ang nakakariwasa sa buhay, siya naman ang walang anak. Pero ngayon, hindi na yata uso ang paramihan ng anak. Mga kapatid, aminin man natin o hindi, may mga babaeng napakadaling magdalang tao, napakadaling magbuntis, napakadaling manganak. Meron din namang mga babaeng ginawa na ang lahat, uminom ng kung ano-anong tableta, nagpakonsulta sa magagaling na doktor, sumayaw sa ubando, tumawag kay Santa Clarang Pinong-Pino, subalit hindi pa rin sila magkaroon, hindi pa rin sila pagkalooban ng anak. Talagang malupit yata ang tadhana. Sabi ng isa kong kakilala na walang anak, okay lang yun, Father. Masaya naman kami kahit kaming mag-asawa lamang ang magkasama. Ang magkasama sa buhay at sa bahay ay tanging mag-asawa lamang. Sabi naman ng iba, ay Father, masaya ang maraming bata sa bahay. Nakakaalis ng stress, nakakaaliw, nakakawala ng pagod. Sabi ko naman, ay hindi ko alam yan sapagkat wala naman akong personal na karanasan. Mga kapatid, ang iba, ang anak ay aso. Sa Amerika, sa iba't ibang bansang maririwasa at iba pang mayayamang bansa, may mga mag-asawa ang tanging tagapagmana ng kanilang kabuhayan ay aso. A-S-O, aso. Sabi ko, hay, buhay. Maraming anak,
maraming biyaya. Yan ang ating paniniwala sa Pilipinas nung araw. Walang anak, hindi pinagpala. Ito rin ang paniniwala ng mga tao noong panahon ni Kristo. Childbearing is a blessing, swerte. Childlessness is a punishment. It is a curse, malas. Sa umagang ito, narinig natin ang pagsasalaysay tungkol sa isang mag-asawa, Zacarias at Elizabeth. Parehong malapit sa Diyos, parehong nabubuhay ng matuwid, parehong banal at paladasal. Subalit sila ay pareho ring matanda na, at hindi lamang iyon, si Elizabeth ay baog pa. Silang dalawa ay hindi pinagkalooban kahit isang anak. Ang tawag dito ay double incapacity. They are doubly incapacitated. Parehong matanda, the first incapacity, and the second incapacity is that the wife is barren. Sila ay hindi binigyan ng anak. Alam mo ninyo, sa banal na tipan, lalong-lalo na sa lumang tipan, may mga iba pang halimbawa ng mga babae na walang anak o matagal bago nagkaroon ng anak. Halimbawa, kung nakinig kayo sa unang pagbasa, ito ay pagsasalaysay tungkol sa isang ina na nagtagal bago binigyan ng anak. Maririnig natin ang mga kwento ni na Sarah, ni na Rebecca, ni na Hannah, ni na Raquel, ang ina ni Samson. Lahat sila ay mga baog at hindi sila pinagkalooban ng anak. Ngayon, sa madaling salita, to make the long story short, may isang anghel na bumisita kay Zacarias. Ang anghel na ito ay may dalang mabuting balita. Ang anghel ay isang makalangit na bisita. At tuwing dumarating ang anghel, ang una niyang ginagawa ay ang tawagin ang pangalan ng kanyang dinadalaw. Kahapon, mapapansin ninyo, ay tinawag ng anghel na si Gabriel ang pangalan ni San Jose. At ang sabi niya, Jose, Jose, natutulog si Jose. At sa kanyang panaginip, nagpakita ang isang anghel, Jose, Jose, huwag kang matakot. Ganon din ang kanyang sinabi ngayong umagang ito sa ating ebanghelyo kay Zacarias, 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 huwag kang matakot. At bukas, siya naman ay dadalaw sa mahal na Birheng Maria, Maria, huwag kang matakot. Kung inyong titingnan, ang pinakabisi, pinakaabalang anghel ngayong panahon ng Pasko ay walang iba kundi si Gabriel. Kahit saan siya ay naroroon, marami siyang dinadalaw, marami siyang kinakausap. Kahapon, si San Jose. Ngayon, Zacarias. Bukas, ang mahal na Birhen. Siguro ay pagod na ang banal na anghel na si Gabriel. Ngayon nga pala, nasabi ko na ba sa inyo ang tatlong katangian ng isang anghel? Gusto ba ninyong malaman? What are the qualifications of an angel? Can we describe what an angel is? Ano ang tatlong katangian ng isang anghel? Makinig. Nakuha ko ito sa teacher namin. Matagal ng panahon. Ito ay may halong biro. Huwag naman kayong magagalit. Number 1. Ang anghel ay lalaki. Sabi ng teacher namin, may nakita ba kayong anghel na babae? Tingnan ninyo ang kanilang mga pangalan. Gabriel, Rafael, at sino pa yung isa? Michael. Gabriel, Rafael, Michael. Wala namang pangalan ng babae sa anghel. Sabi niya, ang unang katangian ng anghel ay lalaki. Pangalawa, naku, nagtampo dito yung mga kaibigan kong babae. Bakit daw
sila minamaliit at wala daw anghel na babae? Bakit daw pag mga may drama-drama, ang anghel ay kung minsan ay babae? Pero tingnan ninyo, yung mga anghel, ewan ko kung may anghel sa simbahang ito, sila ay mga lalaki. Number 2, ang anghel ay bata. Nakakita na ba kayo ng anghel na matanda? Hindi pwedeng matanda eh. Paano yan? Busy yan, lipad yan ang lipad kung saan-saan. Kung yan ay matanda, ay ang pakpak niyan, mababali na agad. Hindi yan makakarating sa kanyang pupuntahan. Mapapagod na agad yan. Kaya nga't ang anghel ay bata. Lalaki, bata. Ano ang pangatlo? Ang ikatlong katangian ng anghel, ang anghel ay pogi. Dapat pogi. Kung ang anghel ay hindi pogi, yung kanyang pagpapakitaan ay baka matakot at himatayin at lalong masindak at magtumakbo at hindi maniwala sa kanya. Kaya nga't ito ang tatlong mga katangian ng isang anghel: lalaki, bata, at pogi. Ganun pa man, totoo man ito o hindi, nung dumating ang anghel na si Gabriel kay Zacarias, ang kanyang tanging sinabi ay ito: Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Dininig ng Diyos ang iyong dasal. Hindi makapaniwala si Zacarias sapagkat napakatagal na nilang humihingi ng anak. Napakatagal na nilang naghihintay. Hindi siya makapaniwala na dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Sa madakatuwid, sa madaling salita, nagdalang tao si Elizabeth. Alam naman natin siya'y matanda na. Hindi siya lumalabas ng bahay. Ay bakit hindi nalabas ng bahay? Ay baka pagtawanan ng mga kapitbahay. Ay sasabihin nila, ano ba naman itong lola na ito? Kung kailan naging lola, saka nagdalang tao. Ilang buwan din siyang hindi lumalabas, at kahit na si Zacarias ay hindi rin lumalabas. Bakit? Baka sabihin ng mga kapitbahay, sabihin ng mga tao, ano ba naman itong matandang huklubang ito? Kung kailan pa tumanda, ay saka pa nagdalang tao ang asawa. Sa mga tuwid, iniiwasan nila na sila ay kutyain ng publiko. Iniiwasan nila na sila ay pagtawanan ng mga tao sapagkat ang isang babae na baog at ang isang mag-asawang matanda na, dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Mga kapatid, ang pinakamagandang balita, ang pinakamagandang regalo at alaala, ang pinakamagandang handog na natanggap ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth, ang ating narinig sa umagang ito. Dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Maniwala kayo, dinidinig din ng Diyos ang ating panalangin. Kung minsan nga lamang, nagtatagal ang sagot ng Diyos. At kung minsan din ay ang sagot ng Diyos ay iba sa ating kagustuhan. Sana araw-araw mayroon tayong personal na intensyon sa ating misa. Araw-araw meron din akong intensyon, mayroon akong ipinagdadasal. Sana araw-araw ngayong simbang gabi, mayroon din kayong ipinagdarasal sapagkat naniniwala tayo na dinidinig ng Diyos ang lahat ng ating panalangin. Amen.